Filipino 6, Quarter 1, Week 4, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagbibigay hinuha at wakas sa kwentong napakinggan o nabasa. Aralin 1. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang pagbibigay hinuha at wakas sa kwentong napakinggan o nabasa. Tayo ngayon ay nasa aralin 1 para sa Week 4. Para sa ating most essential learning competencies, nakapagbibigay ng hinuha sa kalalabasan ng mga pangyayari bago, habang at matapos ang pagbasa. Sa araling ito, maipamamalas mo ang kakayahan at pagkamatatas sa iyong pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang makapagbibigay ng hinuha sa kalalabasan ng mga pangyayari sa kwentong napakinggan o nabasa at nagagamit ang dating kaalaman sa pagbibigay wakas ng napakinggang teksto o nabasang teksto. Ano nga ba ang ibig sabihin ng hinuha? Ang hinuha ay nangangahulugan ng isang hula o palagay na walang kasiguraduhan at di tiyak ang isang pangyayari. Ito ay pagbibigay ng sariling opinyon o kuro-kuro. Mahalaga na makapagbigay ng palagay o opinyon sa mga kalalabasan ng mga pangyayari sa kwento. Ang pagbibigay ng sariling palagay, opinyon o kuro-kuro sa binasang talata ay pagbibigay hinuha. Maaari kang makapagbigay ng sarili mong kuro-kuro o opinyon upang magkaroon ng wakas ang isang pangyayari o kwento. Ang paghihinuha ay maaaring gawin bago, habang at pagkatapos bumasa o makinig. Halimbawa, hindi pumasok sa paaralan ang iyong kaklasing si Megan. Ano ngayon ang magiging hinuha mo? O ano ngayon ang magiging palagay mo? Maaaring nagkatrangkaso siya. O maaari namang hindi siya nakagising ng maaga. Maaari ring tinamad siyang pumasok sa paaralan. Narito ang isa pang halimbawa. Nasa ibang bansa si Rowena. Ano ngayon ang magiging hinuha mo o ano ngayon ang magiging palagay mo? Maaring doon siya maninirahan. Maaari rin namang namamasyal siya kasama ang pamilya. O maaari ding nagtatrabaho siya bilang caregiver. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay upang lalong lumawak ang inyong kaalaman tungkol sa ating aralin. Narito ang pagsasanay bilang 1. Balikan ang kwentong si Langgam at si Tipaklong. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Bigyan ng angkop na hinuha ayon sa kalalabasan ng pangyayari sa kwento. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Basahin natin muli ang kwentong Si Langgam at si Tipaklong. Si Langgam at si Tipaklong. Maganda ang panahon. Mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising na si Langgam. Nagluto siya at kumain. Pagkatapos, lumakad na siya. Gaya ng dati, naghanap siya ng pagkain. Isang butil ng bigas ang nakita niya. Pinasan niya ito at dinala sa kanyang bahay. Nakita siya ni Tipaklong. Magandang umaga, kaibigang Langgam. Bati ni Tipaklong. Kaibigat ng iyong dala. Bakit wala ka nang ginawa kundi maghanap at mag-ipon ng pagkain? Oo nga, nag-iipon ako ng pagkain habang maganda ang panahon, sagot ni Langgam. Tumulad ka sa akin, kaibigang Langgam, wika ni Tipaklong.
Habang magandang panahon, tayo ay magsaya. Halika, tayo ay lumukso, tayo ay kumanta. Ikaw na lang kaibigang Tipaklong, sagot ni Langgam. Gaya ng sinabi ko sa iyo, habang magandang panahon, ako ay maghahanap ng pagkain. Ito'y aking iipunin para ako ay may makain pag sumama ang panahon. Lumipas pa ang maraming araw, dumating ang tag-ulan. Ulan sa umaga, ulan sa hapon, at sa gabi ay umuulan pa rin. At dumating ang panahong kumidlat, kumukulog at lumalakas ang hangin kasabay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ginaw na ginaw at gutom na gutom ang kawawang si Tipaklong. Naalaala nilang puntahan ang kaibigang si Langgam. Paglipas ng bagyo, pinilit ni Tipaklong na marating ang bahay ni Langgam. Bahagya na siyang makalukso. Wala na ang dating sigla ng masayahing si Tipaklong. Tok tok tok, bumukas ang pinto. Aba, ang aking kaibigan, wika ni Langgam. Tuloy ka, halika at maupo. Binigyan ni Langgam ng tuyong damit si Tipaklong, saka mabilis na naghanda siya ng pagkain. Ilan pang sandali at magkasalong kumain ng mainit na pagkain ang magkaibigan. Salamat kaibigang Langgam, wika ni Tipaklong. Ngayon ako naniwala sa iyo. Kailangan nga palang mag-ipon habang maganda ang panahon at nang may makain pagdating ng taggutom. Mula noon, nagbago si Tipaklong. Pagdating ng tag-init at habang maganda ang panahon, ay kasama na siya ng kanyang kaibigang si Langgam. Natuto siyang gumawa at natuto siyang mag-impok. Ngayon ay bigyan natin ng angkop na hinuha ang mga sumusunod. Para sa bilang isa, magugutom si Tipaklong. Para sa aking halimbawa, ang aking hinuha ay pupunta siya kay Langgam at manghihingi ng makakain. Pangalawa, bibigyan ni Langgam ng pagkain si Tipaklong. Ang aking hinuha ay nagpasalamat siya kay Langgam at naisip na mahalaga pala ang mag-ipon habang maganda ang panahon. Pangatlo, mamamatay si Tipaklong. Ang aking hinuha ay tinulungan siya ni Langgam. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, basahin ang maikling kwento. Ibigay ang inyong hinuha at bigyan ito ng wakas. Gawin ito sa inyong sagutang papel. May dalawang magkaibigan na akala nila ay parehas silang maganda at matalino. Lumaki sila sa probinsya. Nag-aral sila sa pamantasan ng pagandahan. Pagkatapos ng ilang taon, nagtagpo sila sa isang opisina at naging magkatrabaho. Si Ram ang naging malakas sa boss nila at si Mars naman ang sipsip sa boss nila. Binigyan sila ng pagkakataon ng amo nila na magpakitang gilas. Pinakita ni Ram na siya ang hinahangaan ng lahat dahil sa kanyang kagalingan. Nainggit si Mars at pinagkukwento niya sa ibang boss ang hindi maganda kay Ram. Ano sa tingin mo ang gagawin ni Ram pag nalaman ang ginawa ni Mars? Narito ang aking halimbawang kasagutan. Sa tingin ko po ay magagalit si Ram sa ginawa ni Mars na pagkukwento sa ibang mga boss ng hindi maganda tungkol sa kanya. Maaring pagsabihan niya ito at isumbong niya sa kanilang boss na nagkakalat ng chismis si Mars upang siya ay matanggal sa trabaho. Dumako naman tayo ngayon sa pagsasanay bilang 3. Bigyan ng sariling wakas ang binigay na pangyayari. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Narito ang katanungan. Sa kwento ni Ram at Mars, ano sa inyong palagay ang mangyayari kung naging mabuting kaibigan lamang si Mars? Narito ang aking halimbawang kasagutan. Sa akin pong palagay, kung naging mabuting kaibigan lamang si Mars kay Ram, ay masaya sana silang magkasama sa trabaho at palaging nagkukwentuhan sa isa't isa. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling!
Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!